Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila Toids. Eto, nakakalungkot na balita dito sa FIBA World Cup 2023. Ang ating pong basketball team na Gilas Pilipinas ay natalo po sa Dominican Republic. Medyo nakalapit itong Gilas Pilipinas pero kinapos po sila laban dito sa mas mataas na rango na Dominican Republic. Ang score natin ay 87-81. Na pinanood ng record-breaking mga kababayan, record-breaking 38,000 spectators. Ang eksakto pong bilang yan ay 38,115 dyan po sa Philippine Arena, at nabura po itong previous record na 32,616. So baga matalo tayo dito sa laban natin sa Dominican Republic, tayo naman ay wagi sapagkat na-break po natin. The Philippines successfully breaks the record for a live audience at a FIBA World Cup game. Ayan nga po yung numero natin, 38,115. So mas malaki po ito ng mahigit 6,000 doon sa dating record na 32,616. Ito pong ating national team talagang nakipaglaban dito sa Dominican Republic sa tatlong unang quarters ng labanan, at bandang huli medyo doon na nag-fade. Pagkatapos initially actually nag-lead pa tayo sa laro at halos dikit na talaga yung laban, pero talagang kitang-kita yung dominance netong NBA star Karl Anthony Towns. Pero kahit papano, kahit sobrang lakas ni Karl Anthony Towns, talagang lumaban pa rin ang mga Pilipino. At dumikit, sa unang bahagi ng laro, dumikit sila 22-18. Dahil po kay Jordan Clarkson at kay Scottie Thompson. At sa laro din, itong si Kiefer Ravena at si Clarkson ay nakapag-orchestrate ng 8-0 run na nakapagbigay sa Gilas ng kalamangan 31-29. So ang nangyari labanan, itong Dominicans nire-reclaim yung lead, pero itong Pilipino ay talagang matigas ang ulo. Hindi po talaga sumusuko, sila ay lumalaban hanggang hindi nakakalayo itong Dominican Republic, at pinakitaan sila ng slam dunk ni Abando. At nangyari, nag-tie po ang score 42-all. At sa huling tira ni Clarkson na nag-miss po siya sa half court bago magtapos ang second period. At sa ikatlong period, third quarter, ang mga Pilipino ay patuloy na nagpakita ng galing sa kanilang paglalaro. At nilalamangan natin ang Dominican Republic 60-57. Pagkatapos noon, itong mga players ng Dominican Republic, itong kanilang mga NBA players na si Towns at si Montero ay bumibitaw na sa depensa ng mga Pilipino, at sila ay nanguna 66-64 sa pagtatapos ng ikatlong yugto sa third quarter. At pagdating ng fourth quarter, ito pa naman yung pinakamahalaga. Bakit gano'n? Bakit pagdating sa uli, doon kayo nagkakagulo-gulo? Doon sila nakakommit ng mga errors. Doon pa sa crucial, doon sa huling yugto. Okay, sana mag-commit kayo ng mga errors sa umpisa para tapos pag naka-recover, ituloy-tuloy na yung magandang laro. Pero ay nanghirap kapag sa huli ka nag-commit ng errors, wala na. Hindi naman pwede i-extend to. So ayan, nung nag-commit na ng mga errors, talaga namang naiwan na itong Gilas Pilipinas, at lalong-lalo na nung itong si Clarkson ay na-foul out. Okay na sana yung laro ni Jordan Clarkson, pero nung 3:30 minutes left, wala. Biglang wala na, bumigay na itong Gilas Pilipinas. So syempre hindi maiwasan, may mga bashers pa rin. Sabi nila, bakit masyado nang nakatuto kay Jordan Clarkson, dapat sinasabihan siya na ipasa yung bola at magpilitin. Kasi nangyari, kaya siya nagkakaroon ng offensive fouls dahil pinipilit niya. So dapat pinasa raw dun sa ibang mga kampi. Sabi naman ng iba, ang daming players, bakit parang 6 lang daw yung nagpapalit-palitan?
So hindi natin alam kung ano diskarte ni Chot Reyes. Ito, meron kasi ito si Tom Baldwin, yung dating coach ng Gilas Pilipinas. Meron siyang mga fans Kaya kalaban nila si Chot Reyes. Parang sinasabi nila dapat si Baldwin na lang ang naging coach ng Gilas Pilipinas. Pero sabi naman ng iba, nung natalo tayo ng Dominican Republic nung panahon ni Baldwin, ang lamang 20. Ngayon, ilan lang ang lamang ng Dominican Republic? 6. So, ang daming mga bashers, ang daming mga reaksyon sa iba't ibang tao. Pero alam niyo, dapat na lang at tanggapin na lang natin pagkatalo. Ganun talaga. Basta importante, nakita naman natin talagang lumaban etong Gilas Pilipinas. So nahirapan din itong Dominican Republic sa atin. Kung tutuusin, dapat tambak tayo Pero pinakita ng Gilas Pilipinas yung puso. Yun po yung importante. At meron pa naman tayong laban sa susunod. Meron pa tayong 2 laro. At sana mag-magic. At syempre, sa pagkakamali ngayon, matututo tayo at maka-move on. At iwasan natin yung mga pagkakamali natin dito sa unang laro. So, congratulations pa rin sa Gilas Pilipinas. Splendid game. Pero bandang huli lang dapat ayusin ni Chot Reyes. Bandang huli, doon nagko-falter doon bumibigay sana sana ma-maintain nila yung yung kanilang laro hanggang doon sa sa dulo, 'di ba? Parang banderang kapos Okay na sana Pagdating sa huli, wala Well, congratulations pa rin. At lalong-lalo na sa atin sa mga fans. Congratulations kasi yan na-break natin etong record sa live audience at the FIBA World Cup game. So, magaling lang talaga tayo manood. Gustong-gusto natin ang larong basketball. Kahit maliliit tayo, talagang lumalaban tayo. Wala Talagang sa basketball kasi, kapag matangkad ka, lamang ka. At meron pa silang NBA players. Sa atin, si Jordan Clarkson, na foul out pa. So, yun mga kababayan, ang ating update dito sa FIBA World Cup 2023. Natalo po tayo sa unang laro, pero syempre makakabawi din tayo. Yun lamang po, ingat po tayong lahat. God bless.